Isang mapagpalang araw po sa inyo Kuya Bari. Ganoon din sa mga nakikinig ngayon sa inyong YouTube channel na ang Sundo Horror Stories. Sariwang-sariwa pa ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo at sa totoo nga po niyan, hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na nangyayari nga ang ganitong bagay. Ikalima ng Enero nitong nakaraang taon ay nagpasya akong umuwi ng Samar. Ilang taon na rin akong nagtatrabaho bilang isang nurse sa Makati upang suportahan ang aking nanay at tatay na pawang may mga edad na rin. Malaki-laki na rin ang naging sakripisyo nila sa akin, kaya naman ipinangako kong babawi ako sa abot ng aking makakaya. Bukod sa namimiss ko sila, may dahilan kung bakit ako napilitang umuwi. Nitong mga nakaraang linggo kasi, madalas akong managinip ng mga bagay na hindi ko pa naranasan sa buong buhay ko. Sa lahat ng mga masasamang panaginip na iyon, isang tao lamang ang laging nagpapakita sa akin. Isang matanda na puting-puti na ang mga buhok na sobrang kulubot na rin ang balat sa buong katawan. Hindi ito pamilyar sa akin. Pero ang lagi nitong binibitawang mga salita, "Bumalik ka! May ibibigay ako!" Kaya naman nang magkaroon ng bakasyon, sinamantala ko na upang ikonsulta ko rin ito sa aking nanay at tatay. Pagdating ko po sa Samar, kitang-kita ko ang pagbabago sa aming baryo. Hindi gaya noon, mas moderno na ang mga kabahayan. May mga simentadong kalsada na rin at elektrisidad sa lugar. Pero may iisang lugar doon ang hindi nagbago at ito ang tinungo namin makalipas ang 2 araw na pananatili ko po roon. Noong ikuwento at ilarawan ko kasi kina nanay at tatay ang mga panaginip at ang matanda, nagkatinginan sila at iisa lang ang kanilang iniisip. Kung hindi daw sila nagkakamali, ang lugar daw na iyon ang makakasagot sa mga tanong ko. Ito ang pinakamalaki at malawak na libingan sa aming lugar. Dito raw inilibing ang mga pumanaw kong lolo at lola at sa tabi nila ang libingan ni Lola Amanda, ina ng aking lola, lola ng aking ama o lola ko sa tuhod. Noong makaupo kami malapit sa puntod, napansin ko ang kalumaan nito. Halos mabura na rin ang nakasulat na pangalan at taon ng pawang hinulma gamit ang pagtusok ng matulis na bagay. Bakit niyo po ako dito dinala? Ano po ang kinalaman ng taong ito sa mga napapanaginipan ko? Naalala ko pang tanong kina nanay at tatay dahil wala talaga akong kaide-ideya kung bakit. "Anak, may naikwento noon sa akin ng lola mo. At ayon sa kanya, may madilim na pangyayari ang naganap noon sa kanilang henerasyon. Isang bagay na magpahanggang sa ngayon ay iniisip na gawa-gawa lamang. Pero nang isinilang ka, doon na nagkaroon ng pagtatalo kung ang sumpa ay magbabalik at maipapasa." Unang paliwanag ni tatay na lubos kong ipinagtaka. Ano po? Sumpa? At paano pong maibabalik at maipapasa? Ano po ba nangyari noon, tay? Tanong ko rito dahil batid kong seryoso ang mga tinuran nito. "Makinig kang mabuti, anak. Isasalaysay ko sa iyo ang mga kwentong pinagpapasapasahan sa loob ng maraming taon. Ilang dekada na ang nakaraan sa malayong baryo na matatagpuan sa probinsya ng Samar. Nagkagulo ang mga tao nang masunog ang isang lumang bahay kubo na tinitirhan ng 2 matanda kasama ang anak nilang si Amanda. Nagkaroon kasi ng salot noon kung saan namatay ang mga pananim dahil sa libu-libong mga insekto at ang mga tao nagkaroon ng malalaking pulang pantal sa buong katawan nila. Ang hinala nila,
Gawa-gawa ito ng pamilyang iyon dahil sa may lahi raw ng mangkukulam at barang. Walang makakapagsabi kung ito ang totoo, basta't ang alam lang nila, nasunog ang lahat ng mga nakatira sa tahanang iyon dahil nang mawala ang apoy, ni ang mga buto ng naroroon ay nalusaw. Ngunit sa kabilang banda, sa gitna ng madilim na kagubatan ay naroroon ang batang si Amanda na himalang nakaligtas sa galit ng mga tao. Sa kanang kamay daw nito, ang kulay itim na libro na pinaniniwalaang kaalaman sa mga kulam at barang ng kanilang pamilya. Sa paglipas ng mahabang panahon, isang babae ang muling nagbalik sa baryo. Napakaganda, maputi at talaga namang kaaya-aya sa paningin ng lahat ng mga lalaki. Naging maayos naman po ang lahat noong una at nakapag-asawa pa nga ito ng nagngangalang Elmar at nagkaroon sila ng isang anak na babae. Nagsama sila ng ilang taon ngunit habang tumatagal, nagbabago na rin ang ugali ng babae. Ang dating matamis na pag-uugali nito ay napalitan ng pagkaseryoso at tila laging galit sa mga taong nakakasalamuha o kahit nakakasalubong man lang. Nagsimula iyon nang minsang mabanggit ni Elmar ang tungkol sa nasunog na pamilya noon. Turan nito, may mga nakatirang mangkukulam at mambabarang sa baryo noon. Tanong naman ng babae, ano ang nangyari sa kanila? Ayon kay Elmar, sa pagkakaalam nito at sa mga kwento ng tatang niya, nagpadala ang pamilya ng mangkukulam at mambabarang noon ng napakaraming mga peste na sumira sa pananim ng mga magsasaka. Isa pa, nagpakalat daw sila ng sakit na halos walang lunas noon. Mabuting araw at nasunog sila, kaya simula noon nawala na ang malas sa baryo nila. Hindi na tumugon pa ang asawang babae. Bagkus, dumiretso lamang ito sa kanilang silid at saka kinuha ang itim na libro. Ang bagay na daladala nito noong minsang makatakas sa madilim na trahedya. Ang babae, ito ang batang Amanda noon. Sa mga sumunod na araw, hindi na ito madalas na magsalita at tinititigan lamang ang mga taong dumaraan sa harapan ng kanilang munting tahanan. Dahilan na rin upang manlamig ang pagsasama nila ni Elmar. Kaya naman walang magawa ang lalaki kung hindi ang bumukod at bitbitin ang anak nila papalayo sa kanya. Ayon sa kanya, kapag ka naging ayos na ang babae, saka lamang sila babalik ng anak nito rito. Lagi na lang daw kasi itong nagdadabog, nakasimangot, nagagalit at kahit ang mga luto nito ay wala ng lasa. Hindi daw niya alam kung ano ang nangyari dito, pero ayaw niyang lumaki ang anak na ganoon ang nakikita. Saka na lamang daw kakausapin kapag ka tuminuna ang pag-iisip ni Amanda. Tumugon naman ang asawang babae na hindi raw nito alam ang pinagdaanan niya. Hindi niya alam kung gaano kasakit ang nangyari sa kanya sa nakaraan. Nagbanta ito. Subukan lang daw ilayo ang anak niya. Hindi niya alam ang kaya nitong gawin. Ngunit hindi nakinig ang asawa at tuluyang ang lumayo sa tahanang iyon. Lumipas ang maraming taon. Hindi na nga muli pang nakita sina Elmer at anak nito. Si Amanda naman, tumanda ng malungkot at nag-iisa sa buhay. Madalas itong magkulong at gabi lamang nakikita na lumalabas upang maghanap o bumili ng kanyang makakain. Isang araw, isang bata ang lumapit dito at nangutya. Sinabihan nito ng bata na maligo dahil nangangamoy na raw ito. Nagtatawanan din ang iba pang mga batang nakarinig dito.
Sa galit, hinawakan ni Amanda ang ilalim ng baba nito at saka marahang iniangat. Tila nagkaroon nito ng kakaibang lakas dahil isang kamay lamang ang ginamit nito. Banta at pananakot ng babae. Subukan pa daw nitong magsabi ng hindi maganda. Ipapakain niya raw ito sa maraming daga. Biglang dumating noon ang mga magulang ng bata at mabilis na kinuha ang kanilang anak. Sa galit din, itinulak ng asawang lalaki ang matanda kaya bahagya itong tumilapon sa hindi kalayuan. Binantaan nito ang matandang si Amanda na sa susunod na saktan pa ang anak nila ay susunugin nila ang bahay nito. Nagpintig naman ang mga tainga ni Amanda kaya naman nang makauwi, muli nitong kinuha at binuklat ang libro. Gamit ang mga agamitan gaya ng itim na langis, mga dahon at mga insektong nasa botelya, inumpisahan nito ang ritual. Ginamit nito ang kaalaman upang parusahan ang bastos na bata, pati na ang mga magulang nitong konsentidor. Kinabukasan, kumalat ang balitang sumuka daw ang bata kasama ang ina at ama nito ng mga buhay na insekto kagaya ng ipis, mga uod, tipaklong at marami pang iba. Naghinala sila na ang may gawa nito ay walang iba kung hindi ang matandang si Amanda. Ngunit ng mga sandaling iyon, hindi sila sigurado at walang ebidensya kung ito nga ang may kagagawan. Kaya naman ang gabing iyon, nagplano sila ng mga gagawin upang mahuli ito at maparusahan. Mag-aalas 12 na ng hating gabi. Pasimpleng sumilip ang mga kalalakihan sa bahay ng matanda. Nakita nilang nakahiga iyon at nakatalukbong ng kumot. Isa sa mga lalaki ang nagbukas ng pintuan at sinuri ang mga gamit ng matanda habang ito ay natutulog. Wala silang nakitang kakaiba maliban sa isang libro na kulay itim na bahagyang nakabukas pa. Nang basahin daw ito ng lalaki, hindi niya maunawaan ang mga nakasulat doon kaya naman sinubukan niya itong kunin. Noong dadamputin na sana, isang itim na usok ang tila lumabas daw sa libro at pumasok sa bibig ng lalaki. Maya-maya, nanginig o nangisay na daw ito. Ilang segundo lang, napahiga na sa lupa at nalagutan ng kanyang hininga. Nang makita, mabilis na sumunod ang dalawa pang lalaki, samantalang naiwan naman sa labas ang iba. Nagtataka sila sa nangyari sa kasamahan nila. Inihanda nila ang mga daladala nilang itak at nang sasaksakin na sana nila ang matanda, nabitawan nila ang mga itak at napahawak sa mga liig. Nang mga sandaling iyon, tila may sumasakal sa kanila kaya nahirapan silang huminga. Wala pa raw isang minuto, bumagsak din ang mga katawan nila at nalagutan din ng hininga. Mula naman sa labas, tatawag na sana ng tulong ang isang lalaki, ngunit may maitim na kamay ang biglang tumakip sa bibig niya. Nang pagmasdan niya ang nilalang na nasa harapan, pulang-pula daw ang mga mata nito at nakalapat ang hintuturo sa harapan ng bibig na tila sinasabing huwag siyang sisigaw. Gagawin na sana niya iyon, ngunit mabilis siyang sinakal ng nilalang hanggang sa mawalan ito ng buhay. Nang gabing iyon, walang natira sa mga nagbalak at kinabukasan, hindi na muling natagpuan pa ang mga katawan nila. Samantala, naging dahilan naman iyon ng bulong-bulungan at haka-haka. Paglabas ng matandang si Amanda, nakita niya ang masasamang tingin ng mga tao sa kanya. Tinitigan niya lang saglit ang mga ito at saka umalis upang bumili o kumuha ng makakain.
Nang makaalis siya, pasimpleng naghanap ang mga tao sa bahay niya. Tinignan nila kung naririto ba ang mga inutusan nitong noong nakaraang gabi. Ngunit bigo sila dahil kahit ang mga gamit ng matanda ay hindi na nila natagpuan pa doon. Nag-iwan iyon ng pagtataka at pag-aalinlangan kung may kinalaman nga ba ang matanda sa mga nangyayari. Sa kabilang banda, nagulat si Elmar nang bumungad sa pintuan ng bagong bahay niya ang asawang si Amanda. Sa sala, nakita rin nito ang dalaga ng anak na si Elisita. Hindi siya humingi ng tawad o nagpaliwanag man lang. Ang gusto niya lang mangyari, makita ang anak dahil may importante raw na sasabihin dito. Pinayagan naman ito ni Elmar, kaya nang makaharap ang ina, nagsimulang magsalaysay ang matandang babae. Ayon sa kanya, ikabibigla raw nito ang mga sasabihin niya. Hindi pa siya ang susunod na magmamana ng kakayahan na mayroon sila, pero gusto niyang ipaalam ito para sa mga magiging anak at apo nito sa hinaharap. Totoo ang balita noon. May mga lahi nga silang kulam at barang. Nagkaroon daw siya ng masamang panaginip noon na mamamatay siya, gaya na nangyari sa kanyang nanay at tatay. Kung papayag daw siya, hayaan niyang ituro nito sa kanya ang mga kaalaman niya, para bago man lang daw siya mawala ay may nakakaalam pa ng mga yaman at kakayahan nila. Ngunit nagtaka lamang ang anak nito at hindi makapaniwala sa mga tinuran ng kanyang ina. Si Elmar, sa pagkagulat at galit, naitulak nito ang asawa palabas. Ayon sa kanya, totoo pala ang bali-balita sa baryo nila. May kinalaman siya sa mga nangyayari doon. Tinanong pa nga niya ang asawa kung bakit nito ginagawa ang mga bagay na iyon, na kung totoo ba raw na ang mga magulang nito ang mga mangkukulam na nanira noon sa kanilang baryo. Tugon lang ni Amanda, pinagbintangan lamang ang pamilya niya noon na wala siyang kinalaman sa sinasabing pagkalat ng sakit at mga peste sa mga pananim. Hindi raw sila ang may gawa noon, at kung sino man daw ang may karapatang magalit, siya raw iyon at wala nang iba. Pinatay daw ng mga tao ang mga magulang niya, at dahil pinaalala raw ulit ni Elmar sa kanya ang masakit na nakaraan, bumalik siya hindi upang maging masaya, kung hindi ang ipaghiganti ang mga magulang niya. Huwag niya raw subukang pigilan pa ito. Madadamay lang daw siya. Galit na galit ang matanda at saka nilisan ang tahanang iyon. Matapos ang araw na iyon, ilang araw na hindi nakita ang matandang babae sa naturang baryo. Inakala ng iba na ito ay natakot o kaya naman ay nabiktima ng nagpapakalat ng malas sa lugar. Ngunit nagkamali sila dahil makalipas lamang ang isang linggo, sunod-sunod na kamalasan ang dumating. Sa unang gabi, nagkaroon ang mga tao ng malalaking pantal na namumula. Ito ay nangyari noon. Maraming taon na ang nakaraan. Maririnig daw ang sigawan at pagkasakit dahil ang sumpa ay muling naulit. Sa tuwing kakamutin daw nila ito, mas nagkakasugat iyon at lalong humahapdi. Ginawa ng lahat ang kaya nilang gawin upang lunasan, subalit mas lalo lamang kumalat ang naturang sakit. Sa mga sumunod daw na araw, nasunog ang karamihan sa mga pananim at nangamatay ang mga alagang hayop. Walang sugat ang mga iyon at tila namatay o nilason sa hindi maipaliwanag na dahilan.
Ito ay mga pangyayaring nagdulot ng malawak na taggutom sa buong baryo. Dahil doon, nagtipon-tipon ang mga kalalakihan ng lugar namin upang muling hanapin ang matanda. Si Elmar nagboluntaryong maging leader dahil alam niya raw ang mga maaaring puntahan ng kanyang asawa. Naniniwala siya at sinisigurado niyang kagagawan nito ng kanyang asawa. Minahal man niya ang babae at nagkaroon dito ng anak, ngunit hindi iyon dahilan upang hindi ipaglaban ang lupang sinilangan. Samantala, ang anak naman nilang si Elisita ay nagpasyang hanaping mag-isa ang kanyang ina. Nagsimula ang paghahanap kinabukasan at ang una nilang pinuntahan ay ang malawak na bukirin ng mag-asawa. Bago makarating sa nag-iisang kubo na naroroon, libo-libong mga insekto ang sabay-sabay na sumugod sa mga kalalakihan. Ang bawat madadaanan at tatamaan ay nagkakaroon ng malalalim na kagat at mga sugat. Wala silang nagawa kung hindi ang yumuko hanggang sa maubos ang tila walang katapusang pagsugod ng mga insekto. Si Elisita naroon na sa kubo at lumuluhang pinakikiusapan ang ina na itigilan nito ang kanyang ginagawa. Naayon sa kanya, maawa siya sa mga tao. Ang nangyari sa nakaraan ay nakaraan na. Hindi niya alam ang buong kwento, pero ang turo nito ang natatandaan niya. Ang kanyang ina ang nagsabi na dapat magpatawad sa mga taong minsang nagkasala sa atin. Tinanong niya ito, ano na ang nangyari sa kanya? Nakalimutan na ba niya iyon? Muling nakiusap ang anak at hinawakan sa paa ang ina. Nakatayo kasi iyon at nakapikit habang hawak-hawak ang itim na libro na tila binabasa gamit ang kanyang isip. Ngunit tila naging bingi-bingihan nito dahil hindi iyon umalis sa kanyang kinatatayuan. Walang nagawa si Elisita kung hindi ang tumayo at kuhain ang libro sa mga palad ng kanyang ina. Sa lakas naman ng matanda, hindi iyon maalis ng dalaga. Maya-maya lang, isang malakas na bagay ang hindi nakikita at tila tumulak sa dalaga, kaya tumalsik ito sa dingding ng kubong iyon. Napasigaw siya sa sakit at napahawak sa likod nang makaramdam ng sakit mula roon. Muli itong umiyak at muling nakiusap sa ina. Ilang saglit lamang dumilat ang matanda at tumitig ng masama sa kanyang anak. Nagturan ito. Kung gumawa daw sila ng sariling batas at hustisya, hindi daw siya magdadalawang isip na gawin din iyon, alang-alang sa pinakamamahal na ama at ina na namatay ng walang ginagawang masama. Lumuluhang tumugo naman ang anak na si Elisita. Paano naman daw silang pamilya nito? Paano ang kanyang tatay? Siya na anak nito. Maaga siyang nawalay sa kanya at kahit mahirap man, tiniis niya dahil hindi nito nauunawaan ang totoong nangyayari sa kanyang pamilya. Ngayon na nakikiusap na piliin itong itigil ang lahat at sumama na sa kanila. Kahit ito na lamang ang tanging hiling niya, muling pagmamakaawa ng anak. Bago man makapagsalita ang matanda, isang matulis na bagay ang biglang bumaon sa dibdib na nanggaling sa kung saan. Maya-maya'y maririnig ang sigawan ng mga tao kasabay ang muling paglipad ng mga sibat papunta sa kinalalagyan nila. Ang iba sa mga sibat muling tumama sa iba't ibang parte ng katawan ng matanda. Napaluhod na ito habang nakatitig at nakaharap pa rin sa nag-iisang anak. Huling mga kataga ang binitawan niya. Ayon sa kanya, kagaya daw ng mga unang sumpa at pagpapamana, sa susunod at ikatlong henerasyon ay magkakaroon ng kakayahan ang kadugo nila.
kakayahan na kahit iwasan niya ay patuloy siyang hahabulin kahit sa panaginip pa. Ito ang huling tura ng matanda bago ito mapahiga at dilat na nalagutan ng kanyang hininga. Yakap-yakapan nito ang itim na libro na hanggang kamatayan ay hindi nito binitawan. Noong tuluyang makapasok ang mga tao, nagulat silang lahat dahil nadatnan na nilang patay ang matanda at naroon din ang anak nito. Lalapitan pa sana ng mga tao ang bangkay, ngunit galit na nagsalita ang anak. Ayon kay Elisita, nakuha na nila ang hustisyang hinihingi ng mga ito. Napatay na nila ang kanyang nanay, kaya hayaan na raw siyang makasama at makapiling ito kahit bangkay na lamang. Muli niyang pakiusap sa mga tao. At iyon nga ang ginawa ng mga tao. Naiwan roon si Elisita habang yakap-yakap ang inang hindi man lang nakasama ng matagal. Naroroon din ang ama nito na labis na ang kalungkutang nararamdaman. Pagsapit ng gabi, dinala nila ang bangkay ng matanda sa isang malaki at malawak na libingan ng baryo. Nang mailagay ang bangkay roon, isinama ng anak ang libro nito at hiniling sa ina na wag na sanang maipasa pa ang sinasabi nitong sumpa at kakayahan. Nahayaan na niyang mamuhay ng payapa ang mga susunod na henerasyon at mga kadugo nito. Noong mahulma ang pangalan at taon ng kamatayan nito sa malapad na bato, biglang umulan ng pagkalakas-lakas. Kasabay noon ay ang pagkulog at pagkidlat na galit sa kalangitan. Alam ng anak niya na ang senyalis na iyon ay tila hindi pagsang-ayon sa kanyang mga sinabi. Pero sa isip-isip niya, pipilitin niyang maibaon sa limot ang mga pangyayari at sisiguraduhing wala ng ibang tao ang makakaalam sa lihim ng kanyang pamilya. Iyon po ang huling naging salaysay ng aking tatay, Kuya Bari, tungkol sa nakaraan ng pamilya ko. Mula sa buhay ng lola sa tuhod kong si Amanda hanggang sa anak nitong si Elisita. Pinaghalong pagtataka, inis at lungkot ang naramdaman ko po. Pero isang bagay ang hinding-hindi ko makakalimutan. Ang katagang binitiwan noon ng matanda tungkol sa sumpa at kakayahan na maipapasa raw sa ikatlong henerasyon. Binilang ko pa ang mga henerasyon na nagdaan mula sa henerasyon ni Lola Elisita, ng aking ama at ngayon sa kasalukuyang panahon ko. Ibig po bang sabihin, tatay, ako ang ikatlong henerasyon? Mangyayari ba ang mga binitiwang salita noon ni Lola Amanda? Mabilis kong tanong dahil sa takot at kabang nararamdaman ko. Alam mo anak, hindi ako sigurado at hindi ko rin masasabi na totoo ang mga naging kwento sa akin ng lola mong noong nabubuhay pa siya. Nagtanong-tanong na ako noong kabataan ko pero ni isa ay walang makapagpatunay na nangyari nga ang kwento. Tanging ang Lola Elisita mo lamang ang nakapagkwento sa akin noon. Pagpapaliwanag sa akin ng aking ama. Pero tay, paano po yung panaginip? Yung panaginip ko. May binanggit din sila tungkol doon, hindi ba? Na kahit sa panaginip ay hahabulin ako ng sumpa. Nanlaki na lamang ang aking mga mata nang makarinig ako na tila pagbulong. Kuya Bari, sobrang nakakatakot talaga ng mga sandaling iyon, lalong-lalo na ang mga susunod na pangyayari. Tinanong ko pa kasi si tatay at nanay kung naririnig ba nila ang naririnig ko. Tanging pag-iling lamang ang naging tugon nila, kaya ang takot at kabang nararamdaman ko ay mas lalong lumala. Sinabi ko na lamang na ayaw kong maging bahagi ng madilim na nakaraan at para patunayan kung totoo o hindi ang lahat, nakiusap ako kina tatay na hukayin ang libingan ni Lola Amanda. Dahil kung totoo, kung sakaling totoo man ang naging kwento noon,
Hawak at yakap-yakap dapat nito ang libro ngayon. Pumayag naman sina tatay kaya pagsapit ng hapon, nagpatulong siya sa mga kaibigan upang hukayin ang labi ng aking lola sa tuhod. Nang maiangat nga ang mga nagkahiwa-hiwalay na buto ng kalansay nito, walang itim na librong natagpuan doon. Buntong hininga na lamang ako dahil mukhang gawa-gawa lamang o kwentong bayan ang tungkol sa nakaraan ng aking pamilya. Kinalkal pa nga namin ang pinakailalim, subalit wala ni isang bagay nga ang naroroon. Napadasal na lang ako nang wala sa oras at nagpasalamat na tila alamat lang ang lahat. Bakit naman magkukwento ang aking ina tungkol sa bagay na iyon kung hindi ito totoo? Bakit niya sisirain ang ganoon ng pamilya natin kung wala naman pala itong katotohanan? Nakapagtataka lang. Naalala ko pang bulong ng aking ama. Iyon din ang naging tanong sa isip ko, Kuya Bari. Bakit nga naman? Bakit may ganoong kwento gayong hindi tumutugma sa kasalukuyan? Ngunit isang bagay pa ang bumabagabag sa isip ko ng mga sandaling iyon. Ang mga naging panaginip ko. Kung totoong hindi talaga nangyari ang madilim na nakaraan, bakit may mga hindi ako maipaliwanag na panaginip na parang konektado naman? Ano ba talaga ang totoo? Nasagot lamang po iyon nang makauwi kami sa bahay. Sa silid na ipinagawa sa akin ni tatay at nanay, may bagay na natatakpan ng kumot. Dahil manipis ang kumot, nakita ko ang hulma nito. Tila parisukat at may kalakihan. Nang mga sandaling iyon, isang bagay lang ang pumasok sa isipan ko. Ang kaba at takot na nawala kanina ay muling nagbalik. Alam niyo po ba, Kuya Bari, kung ano ang nasa ilalim ng kumot? Hindi po kayo nagkakamali. Ang itim na libro. Sa pagkagulat dahil iyon nga ang bagay na nasa higaan ko, malakas at mabilis kong tinawag sina nanay at tatay. Kahit sila po ay hindi talaga makapaniwala sa nakikita nila. Wala kahit sino man ang humawak sa libro. Nakagawa naman sila ng paraan upang makuha ito at masunog sa labas. Noong inihagis nga ito sa apoy, nakita ko pa ang pagbuklat ng libro at may mga nakasulat na hindi ko naiintindihan. Ngunit habang natutupok sa apoy ang itim na libro, ang nakaagimbal na pangyayari ay naranasan ko. Sa biglang paglaki ng apoy, naghugis ito na tila isang matandang babae. Nakatingin ng mariin sa akin at tila nagagalit ito. At dahil hindi ako makapaniwala ay kinusot-kusot ko ang aking mga mata. Ngunit nang muli kong tignan ay wala na ito roon. Marahil ito ang aking yumaong lola. Marahil hindi siya sumasang-ayon sa ginawa ko. Hindi ko na lamang binanggit pa sa aking tatay at nanay dahil sa tingin ko ako lang ang nakasaksi ng mga sandaling iyon. Lumipas na ang maraming taon. Wala namang nangyari at wala na akong panaginip na katulad ng dati. Ang pagsunog siguro sa librong itim na iyon ang tumuldok sa masamang mga panaginip ko. Kuya Bari, ipinagpapasa Diyos ko na lamang ang kaluluwa ng aking mga yumaong angkan at sa mga nagawa nito. Sana po'y mapatawad sila. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po'y mapagbigyan niyo pong basahin ito sa mga darating na araw. Lubos na gumagalang, Clarita. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kasundo. Kamusta po kayo, Kuya Bari? Itago mo na lang po ako sa pangalang Divina.
Ang kwentong aking ibabahagi po sa inyo ay maaaring hindi po kayo maniwala, ngunit ito po ay nangyari. Kinawayan ko ang kaklase kong si Alea nang magpaalam na siyang mauuna sa pag-uwi sa akin. Alam kong alas 5 na at wala na akong klase, ngunit alas 8 pa naman magsasara ang school. May klase pa ang iilang kurso sa mga oras na ito hanggang alas 7:30, kaya kampante akong may kasama pa sa loob. Kailangan ko pa kasing magpunta sa computer room namin para mai-research ang aking thesis. Malapit na ang pagtatapos ng klase at ayaw ko namang mapag-iwanan. Baka pagtawanan ako ng aking mga kaklase kapag hindi ako nakagraduate. Ako na nga lang, Kuya Bari, ang inaasahan ng aking mga magulang at maibabalik ko na din ang hirap na pinagdaanan nila sa pamamagitan ng pagtatrabaho para maipatikim ko naman sa kanila ang magandang buhay. Hindi naman nila ako sinisingil, ngunit syempre mindset ko na po iyon bilang anak na kailangan kapag nakahanap na ako ng trabaho ay hindi ko pababayaan ang mga magulang ko. Nagkasakit na kasi ang aking ina at gusto kong mabili ang maintenance niya para huwag na siyang atakihin pa ng sakit niya sa tuhod. Iba na kasi kung kumilos ngayon ang aking ina. Kailangan na niya ng tungkod para makapaglakad siya ng maayos. Yakap ang aking 2 hawak na libro mula sa library ay tinaluntun ko ang mahabang pasilyo na iyon papunta sa computer room. Alam kong may iilang estudyante pa doon dahil narinig ko kanina sina Fernan at IC na pupunta sila sa computer room para i-research din ang kani-kaniyang mga thesis. Nang makapasok nga ako, napahinga ako ng maluwag dahil nasa 5 hanggang 6 pa ang mga estudyante na naroroon sa loob. Ang totoo niyan, Kuya Bari, pwede ko namang gawin sa labas ang pagre-research. Kaso nga lang, naisip kong makakalibre naman ako sa school, kaya pwede na din na dito na lang ako gumamit. Hindi naman ako magtatagal dahil kailangan ko ding umuwi, lalo na't may kalayuan din ang bahay namin. Tapos sasakay pa ako ng jeep, kaya malamang nasa alas 9 na ako makakarating talaga sa amin. Ngayon lang din ako hindi masusundo ni Kuya dahil kailangan niyang mag-overtime pa. Mabuti na lang at sanay na din akong umuwi mag-isa. Kahit papaano naman ay alam ko kung saan banda ako sasakay at bababa. Pinakiiiwasan ko talaga, Kuya Bari, ang magtagal sa school namin, lalo na kapag mag-isa ako dahil kinatatakutan ko ang aming eskwelahan talaga tuwing gabi. Marami kasi ang nagsasabi na may nakikita raw ulong pugot sa hallway ng engineering department. Sa nursing department naman ay may narinig akong usap-usapan tungkol sa dating Queen Bee na nagbigti raw dahil niloko daw ng boyfriend niya. Mas lalo akong natatakot tuwing maaalala ko iyon, Kuya Bari. Sumabay ako kina IC sa paglalakad. Habang naglalakad kami ay nagulat na lang ako sa winika niya. Sabi nila, nakakaduda raw ang mga kinikilos ni Manong janitor dahil kung kumilos daw ito ay para daw itong aswang. Napatingin ako sa kanya at pinagsabihan siyang huwag magdududa ng kahit na ano laban kay Manong. Mabait naman ito at hindi kami pinapakialaman. Si Manong janitor kasi ay tahimik lamang at hindi ito nagsasalita kung hindi mo kakausapin. Matagal ng janitor si Manong sa school namin. Simula pa yata noong high school pa lang ako ay nagtatrabaho na siya doon. May sariling quarters din si Manong sa back entrance kaya tuwing gabi nagsisilbi din siyang gwardiya para magbantay sa gate. Sa pagkakaalam ko, Kuya Bari,
Elmer ang pangalan ni Manong janitor. Walang asawa at anak. At parang hindi ko napapansing umuuwi sa kanilang bahay. Usap-usapan nga kasi sa buong universidad ang pagiging weirdo ni Manong Elmer. Ayon sa iilang estudyante, isang guro daw sa elementary department ang biglaang umalis sa universidad dahil sa takot. Ayon daw sa gurong iyon, nakita raw kasi si Manong Elmer na may mahabang dila at nakalambitin pababa. Dito na umalat ang usap-usapan tungkol sa pagiging aswang niya. Matatakotin ako, Kuya Barry, pero hindi ko naman masabi na talagang aswang itong si Manong. Wala akong pruweba. Sa bait at galang nito, hindi ako naniniwalang kaya niyang magbagong anyo at kumain ng tao. Madalas kong sawayin ang ilan sa mga kaklase ko dahil palagi nilang kinukutya itong si Manong Elmer. Gayunman, hindi ito pumapatol sa mga estudyante. Ang sabi niya, hindi niya kayang patulan ang mga ito dahil natural lang naman daw sa mga kagaya namin ang mapang-asar. Nang makalagpas na nga kami ni Icy sa abalang si Manong Elmer ay nagulat ako. Wala kasi siyang refleksyon sa salamin kung saan siya napatapat sa pagmamap. Nahinto sa ginagawa si Manong at napatitig sa akin. Wala siyang naging reaksyon kahit nakita na niya akong sobrang nagimbal sa aking nakita. Kinilabutan talaga ako, Kuya Barry, nung mga oras na iyon. Pero hindi na ako nakapagsalita nang mabilis na akong hinila ni Icy papalayo. Baka daw biglang magpalit anyo itong si Manong Elmer at biglang lamunin kami ng buo. Kung kaya't tuloy-tuloy na lang kami sa pupuntahan namin at hindi na namin pinansin pa ito. Kinaumagahan, gayon na lang ang gulat namin nang may makita kaming dalawang lalaking nagpupumiglas na isinasakay sa isang police mobile. Ang sabi ng mga nakakita ay mga magnanakaw daw iyon na binalak manguha ng iilang units ng computer sa loob ng aming eskwelahan. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay natagpuan na silang nakagapos sa loob ng computer room at bakas ang sindak sa kanilang mga mukha. Napakinggan ko pa ang isa sa mga lalaking nagwawala na ang sabi ay may dyablo raw sa loob ng aming universidad. Habang sinasabi niya iyon ay nakatingin naman siya kay Manong Elmer na abala sa pagwawalis ng school grounds. Sumikdo ang dibdib ko at mas tumindi ang pagdududa na baka may ginagawa ngang kababalaghan itong si Manong na naging dahilan kung bakit siya kinatatakutan sa aming eskwelahan. Kinahapunan, sinadya kong magkunwari na lang maagang umuwi, ngunit ang totoo po, nagtago lang ako sa isa sa mga bakanting classroom at naghintay hanggang gumabi. Alam ko pong masyadong delikado ang aking binalak, ngunit hindi ko maiwasang tumindi ang udyok ng aking kuryosidad. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. May munting boses na bumubulong sa akin at sinasabing kailangan kong makita ang hiwaga na mayroon sa pagkatao ni Manong Elmer. Tiniis ko ang alikabok at pangangati hanggang sa mapansin kong tuluyan na ngang nagsara ang buong universidad. Napansin kong nag-grounds na ang mga gwardya kaya naghintay-hintay lang ako ng saglit hanggang sa matiyak kong nagsibunta na sa kani-kanilang mga pwesto ang panggabing gwardya. Saka pa lang ako lumabas
ng aking pinagtataguan. Kinakabahan man ay kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Walang ingay na naglakad ako sa may mahabang pasilyo hanggang sa makita ko ang naglalakad sa di kalayuan itong si Manong Elmer. Nagtago ako sa gilid. Nakita kong papunta siya sa gym, kaya kinikilabutan man ako ay sinundan ko siya ng palihim. Alam ko namang wala akong karapatang husgahan siya, ngunit hindi ko maiwasang mangilabot nang makita kong bigla ang paghubad niya ng kanyang mga damit sa gitna ng gym. Wala siyang itinira dahil pati ang kanyang kasuotang pambaba ay tinanggal niya rin. Napadapa ako dahil doon, Kuya Bari. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ng taong ito. Maya-maya pa, nanlaki ang aking mga mata dahil nagpahid siya bigla ng kung anong makintab at madulas na likido sa kanyang buong katawan. Ilang beses siyang tumingala sa langit. Kitang-kita ko siya sa aking kinaroroonan dahil maliwanag ang bilog na buwan nung mga panahong iyon. Maya-maya'y sa di kalayuan, may mga aso akong narinig na umaalulong, dahilan para mas tumindi pa ang aking takot. At dahil doon, lalo akong napasiksik sa aking tinataguan. Wala na akong pakialam kung madumi ba o kung ano. Basta ang mahalaga ay makapagtago ako at masaksihan ang kakaibang ginagawa nitong si Manong Elmer. Maya-maya'y biglang yumuko ito. Doon na halos mawala ang aking kaluluwa, Kuya Bari, nang makita kong nagbabago ang kanyang anyo. Gusto kong magsisigaw sa takot nang makita ko kung papaano siya tinutubuan ng pangil at magkaroon ng mahabang dila at tinubuan na siya ng balahibo sa katawan. Nanginginig ako habang nakatingin sa kanya. Pinipigilan ko ang aking bibig na lumikha ng kahit anumang ingay. Maya-maya'y umangil siya at tumingin sa buong paligid. Para bang inaamoy niya ang kung sino mang nasa malapit niya, kaya kabado akong umatras para tumakbo. Pero gayon na lang ang pagkakagulantang ko nang makitang may nasakmal na siya sa madilim na bahagi ng botanical garden. Natatandaan ko, ito ang lalaking sumisigaw kanina na hinihila ng mga pulis para ikulong. Uli pala siyang nakatakas para pumasok sa loob ng universidad. Hindi para magnakaw, kung hindi para patayin si Manong Elmer, na ayon sa kanya ay halimaw, diablo at kung ano-ano pang nakakatakot na pangalan na maaari niyang itawag dito. Kitang-kita kong sinalo ni Manong ang papasugod niyang kamao at pinaikutan ng dila nito. Tingin ko kay Manong Elmer nung mga oras na iyon ay isang palaka na may nakitang pagkain na ginamitan ng pagkahaba-haba nitong dila. Gayon na lang ang aking takot nang makitang hinila ng dila papalapit kay Manong Elmer ang lalaking papasugod sa kanya, at gulat na gulat ako dahil tinanggalan niya iyon ng dila. Pumulandit ang sariwang dugo sa mukha ni Manong Elmer, ngunit hindi niya iyon dinilaan. Kahit may mahahaba siyang pangil, pinilit niyang magsalita sa mababang tono. Anya, hindi siya masamang nilalang. Itinalaga siyang manatili sa lugar na iyon upang protektahan ang mga estudyante na pumapasok sa loob. Naatasan siyang parusahan ang lahat ng may mga masasamang balak sa loob, kaya naman nang makita niya ang dalawang magnanakaw kagabi ay kaagad niya itong iginapos at tinakot. Natulala na lang ako, Kuya Bari, sa aking mga narinig. Maya-maya'y
pinagpawisan ako ng malapot dahil hindi na nakapiyok pa ang lalaki nang biglang ngumanga si Manong Elmer at nilamon ng buo ang ulo ng taong nagtangka sa kanya ng masama. Napapikit na lang ako dahil hindi ko kinaya ang mga senaryong iyon. Sa aking pagmulat, nakita kong namatay ang biktima. Nanlamig ako nang magsalita siya at sinabing lumabas na raw ako sa aking pinagtataguan at hindi naman niya ako sasaktan. Ipinagtapat niya sa akin na siya ang aswang na nagbabantay sa mga estudyante at lahat ng mga bagay na mayroon sa loob ng universidad na ito. Nabigla ako sa kanyang mga winika. Hindi ko alam kung magpapakita nga ba ako o hindi. Maya-maya'y nakita kong lumakad si Manong Elmer, dala-dala ang walang buhay na lalaki at naglaho na lang sa karimlan. Dahil sa takot ko ay nanatili ako hanggang mag-umaga doon sa pinagtataguan ko, Kuya Bari. At dahil siguro sa aking takot at pagod ay doon na ako nakatulog. Pagmulat ko po ay maliwanag na ang paligid. Napahinga ako bago ako lumabas doon. Hindi pa rin maalis ang kilabot sa buo kong katawan habang lumalabas sa gym. Nakita ko pa ang bahid ng dugo mula sa pinangyarihan ng kakilakilabot na pangyayaring nasaksihan ko. Kahit natatakot, mas pinili kong manahimik at itago na lamang ang tunay na katauhan ni Manong Elmer. Alam ko namang mabait siya at ngayong alam ko na kung anong hiwagang mayroon sa kanya ay wala akong pagsasabihan kahit na sino. Matapos ang pangyayaring iyon, Kuya Bari, ay nanatili pa rin si Manong Elmer sa universidad na iyon. Ngunit pagkatapos naming graduate po, nabalitaan naming nawala na lang daw ng biglaan itong si Manong Elmer nang walang nakakaalam kung ano ang dahilan. Ganun pa man ay nagpapasalamat pa rin ako sa kanya sa pagprotekta niya sa buong universidad at sa lahat ng mga estudyante. Kakaiba man ang kanyang katauhan, ngunit busilak pa rin ang kanyang kalooban. Isang pangyayaring hindi ko po malilimutan na minsang nakasaksi ako ng isang kakaibang kababalaghan. Isang aswang ang aking nasaksihan sa katauhan ng isang janitor sa aming school. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami. Lubos na gumagalang, Divina. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Bago ko po simulan ang aking kwento, ay nais ko munang ibahagi sa inyo ang isang kaalaman tungkol sa Palakang Bukid o kilala rin sa tawag na Palakang Palayan. Ayon sa impormasyon na nakalap ko, ang mga palakang palayan ay may matabang katawan at maiikling binti. Ang nasa tamang gulang ng palakang palayan ay may sukat na 46 hanggang 88 na milimetro mula dulo ng kanyang bibig hanggang sa dulo ng puwit. Abuhin ang kulay nito o kaya'y kulay kape na may maiitim na marka. May isang pares ng maiitim na batik sa gilid ng lalamunan at sa bandang ibaba ng katawan ay kulay puti. Makikita po ang mga palakang ito sa palayan, sa lawa-lawaan or ditches at mangrove swamps. Ang kwentong ibabahagi ko po ngayon ay naging karanasan namin dekada na ang nakalipas. Binata pa po ako ng mga panahong iyon, Kuya Bari, at sa kasalukuyan ay may sarili na po akong pamilya. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ipe. Laking lungsod po ako, Kuya Bari.
Nag-iisa lang akong anak. Parehong nagsisilbi sa gobyerno ang mga magulang ko. Ilang dekada na ang nakalipas simula nang sumama ako sa matalik kong kaibigan pauwi sa lugar nila. Doon po sa Bulacan. Sa pagkakatanda ko ay nasa 19 anyos pa lamang ako ng mga panahong iyon. Namasukan kasi ako dati bilang isang construction worker po at doon ko nakilala itong kaibigan ko na itago na lang natin sa pangalang Batitoy. Sa liblib na lugar sa Bulacan nakatira sila Batitoy. Ang tatay pala niya ay ang nagmamay-ari ng isa sa mga palayan sa kanilang baryo. Doon ko rin nakilala ang pamilya niya, maliban sa kanyang nanay na matagal na palang namayapa dahil na-stroke po ito. Ang dalawa nitong nakababatang kapatid ang tanging kasama ng tatay ni Batitoy sa kanilang bahay. Sapat lang ang laki ng kanilang bahay. Gawa sa kawayan ang dingding maging ang sahig, samantalang gawa naman sa pawid ang nagsisilbing bubungan. Sa ilalim rin ng bahay nila ay naroroon ang alaga nilang mga manok at bibe. Mayroon ding kawayan na hagdan dahil medyo may kataasan po ang bahay nila. Iisang kwarto lang ang mayroon doon. May kaliitan na sala. Ang kusina naman nila ay nasa labas ng bahay. At kung ang palikuran naman ang tatanungin ninyo ay wala silang ganoon. Sa bati sila naliligo. Samantalang kung sila naman ay dudumi, ay pupunta lang sila sa kakahuyan. Kuya Bari, wag na po kayong magtaka kung bakit dahil ang sinaunang panahon ay kakaiba po sa ngayon. Wala po talagang kubeta noon. Malinis pa ang mga batis at ilog. Higit sa lahat ay wala pang mapanghusga noon. Sa tuwing may libre kaming oras ni Batitoy, maging ang dalawa niyang nakababatang kapatid ay naglalaro lang kami ng gagamba. Minsan naglalaro kami ng tumbang preso, tagu-taguan, patintero at iba pa. Sobrang nakakalibang at nakakatuwa ang larong iyon. Pawisan pa kami sa tuwing uuwi kami. Tumutulong din ako sa kanila sa pag-igib ng tubig. Paghahanap ng mga panggatong at maging sa bukid nga tumutulong din ako. Isa rin sa kinahihiligan naming gawin ay ang manghuli ng palakang bukid tuwing pagsapit ng gabi. Noong una po ay nag-aalinlangan pa akong manghuli ng palakang bukid dahil sa totoo lang ay iyon ang unang beses na ginawa ko iyon. Kalaunan ay nasanay naman po ako. Sa katunayan ay naging paborito ko pa nga ang palakang bukid. Sobrang sarap ng lasa nito, Kuya Bari. Mas masarap pa sa karne ng manok. Malakas ang ulan ng gabing iyon. Payapang naghahapunan kami nang biglang may bumulabog. Natigilan ako noon sa pagkain maging si Batitoy. Pinakinggan po namin ang ingay. Batitoy, bumaba ka nga doon sa kusina, parang doon ang galing yung ingay. Utos ng tatay ni Batitoy sa kanya na kaagad naman niyang ginawa. Itago na lang po natin sa pangalang Mang Karding ang tatay niya. Naiwan kaming apat sa hapagkainan. Babalik na sana ako sa pagkain nang bigla na lamang naming narinig si Batitoy na sumigaw, kaya dali-dali kaming napatayo bago bumaba. Muntik pa nga akong mahulog sa hagdan dahil madulas ito. Tay! Aswang! Narinig ko pang sigaw ni Batitoy. Naabutan namin siya sa labas ng kusina. Nakabulagta sa lupa at basang-basa na ang kasuotan niya. Kaagad naman kaming napatakbo papalapit sa kanya. Nanlaki ang aking mga mata
dahil nabigla ako nang biglang bumungad sa akin ang nilalang na nakagapang sa lupa na nasa loob ng kusina. Magulo ang buhok nito at puno ng putik. Isang nakakatakot na babae. Wala itong saplot. Pulang-pula ang nagbabaga niyang mga mata. Nagtatagis ang ngipin habang naglalaway. Nasa likuran naman niya ay ang mga nagkalat na palakang bukid na nahuli namin ng gabing iyon. Aswang! Umalis ka rito! Sigaw ni Mang Karding. At sa sobrang bilis ng pangyayari, Kuya Bari, ay namalayan ko na lamang na hinahagupit niya ng buntot pagi ang nasabing nilalang. Siya nga po pala, Kuya Bari, bago ko ituloy ang kwento, nalimutan kong ikwento sa inyo na si Mang Karding ay isa ring albularyo sa kanilang baryo, ngunit matagal na itong umalis sa serbisyo. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ganun pa man ay naitago niya pa rin ang kanyang mga kagamitan, lalo na ang mga panlaban sa mga nilalang na katulad ng aswang. Hindi na rin ako nabigla pa nang malaman na may aswang doon dahil matagal nang kalat sa kanilang baryo na maraming aswang daw ang naninirahan doon. Isa pa ay minsan na rin akong binalaan ni Batitoy tungkol dito bago kami umuwi sa kanilang lugar. Balik po tayo doon sa kwento. Habang hinahagupit ni Mang Karding ang nilalang, umaangil ito ng sobrang lakas at tila mabalasik itong nakatingin sa amin. Takot na takot ako, Kuya Bari, nung mga oras na iyon dahil ngayon pa lang ako nakakita ng nilalang na ganoon. Hawak-hawak nito ang mga palakang nahuli namin kagabi. Maya-maya'y dumapa ito at parang aatake kay Mang Karding. Ngunit hindi na nagdalawang isip pa si Mang Karding at hinataw niya muli ng kanyang hawak na buntot pagi. Namilipit ang aswang dahil sa sakit at bigla na lang tumakbo at naglaho sa karimlan. Noong tuluyang makatakas ang aswang, ay kaagad naming inayos ang kalat na ginawa nito. Wasak ang mga banga na pinaglalagyan namin ng mga nahuling palakang bukid. Habang inililigpit namin ang mga palakang nagkalat, ay natigilan ako dahil sa aking nakita. Sa kadahilanang ang isa sa mga palakang bukid ay may bilog na umiilaw sa itaas ng ulo nito. Akala ko nung una ay alitap-tap lang ito, ngunit nang titigan ko ng mabuti ay parang maliit na bato ito na umiilaw. Agad kong tinawag si Mang Karding at ipinakita ko ang aking napansin. Kaagad naman niyang kinuha ang palaka, maging ang bilog na umiilaw. Matapos yun ay pinakyat na niya kami pabalik sa loob ng bahay. Mang Karding, ano po yan? Pagtutukoy ko sa batong umiilaw. Doon ko nalaman na isa palang mutya iyon. Mutya ng palaka. Ayon pa kay Mang Karding, kaya napadalaw ang babaeng aswang na iyon ay dahil daw sa mutya na iyon. Maraming naikwento si Mang Karding tungkol sa mutya ng gabing iyon. Ang sabi pa niya ay maaaring swerte daw o hindi kaya'y malas ang dala ng isang mutya, depende sa paraan ng paggamit mo dito. Itinago niya ang mutyang iyon sa ligtas na lugar. Nang gabing iyon, Kuya Bari, ay halos hindi ako makatulog dahil sa mga nangyari. At ang mas malala pa, Kuya Bari,
Simula ng gabing iyon ay ilang beses kaming dinalaw ng babaeng aswang na iyon. Doon namin napatunayan na punterya talaga nito ang mutya ng palaka. Ngunit hindi naman hinayaan iyon ni Mang Karding na makuha ito mula sa kanya. Gabi-gabi kami nagbabantay, Kuya Bari, para lang sa mutya ng palakang bukid, hanggang sa napagdesisyonan ni Mang Karding na ipadala ito sa amin pabalik sa lungsod ng Maynila. Noong una po ay nag-aalinlangan pa ako, ngunit sa huli ay pumayag na lamang din ako. Ibinigay niya sa akin ang mutya ng palaka. Makalipas ang 2 araw ay saka kami bumalik ni Batitoy sa lungsod. Dala-dala ang mutya ng palakang bukid. Sa tuwing titignan ko po ang mutya ng palakang bukid na ibinigay sa amin ni Mang Karding, ay talaga pong manghang-mangha po talaga ako, Kuya Bari. Kung titingnan mo po ito, parang umiilaw po ito, lalo na kapag madilim. Noong mga panahong iyon ay nangarap kaming dalawa ni Batitoy na magtayo ng negosyo. Gusto naming subukan ang mutya. Kung kaya tuwing gabi po ay hawak ko ang mutya ng palaka at humiling ako doon. Natatawa pa nga ako nung una, ngunit ang sabi ko na lang, wala namang mawawala sa akin kung gagawin ko ito. Kung kaya't halos gabi-gabi ay hawak ko po iyon at humihiling na sana'y swertihin kami sa negosyong pinaplano namin ni Batitoy. Pero syempre po, Kuya Bari, hindi ko naman nakalimutang magdasal sa ating Diyos. Simula nang ibinigay sa amin ni Mang Karding ang mutya, ay sunod-sunod na dumating ang swerte sa buhay namin. Naging matagumpay po ang negosyo namin ni Batitoy. Hindi talaga namin alam kung saan nanggagaling ang pera, ngunit dumadagsa po ito araw-araw. Hindi nagtagal ay mas lalong lumago pa ang aming negosyo at nagpatayo pa kami ng maraming branches. Hindi talaga kami makapaniwala sa mga nangyayari sa amin magpasa hanggang ngayon. Tungkol naman kila Mang Karding, maayos pa rin naman ang buhay nila. Hindi na sila ginagambala pa ng babaeng aswang na iyon. Ngunit iwinaksin na namin ang isipin tungkol sa aswang na iyon. Nagpadala kami ng malaking halaga kay Mang Karding upang magamit niya doon sa kanila. Tuwang-tuwa naman sa amin si Mang Karding dahil sa mga nangyari daw sa aming buhay. Di kalaunan nakapagpatayo pa kami ni Batitoy ng mga sarili naming mga bahay at hindi rin nagtagal, sabay po kaming nakapag-asawa. Hanggang sa kasalukuyan po ay nasa akin pa po itong mutya, Kuya Bari, yung mutya ng palakang bukid. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ng karamihan na kasamaan ang maidudulot ng isang mutya dahil nakadepende po iyon kung papaano mo ito gamitin. Hindi lahat ng may mutya ay ginagamit sa kasamaan. Ang iba ay ginagamit ito sa kabutihan. Ngunit kahit papaano po ay nangangamba pa rin ako, Kuya Bari, dahil sa aming naranasan noon. Hindi maalis-alis sa isipan ko. Hindi kaya balikan ng babaeng aswang ang mutya ng palaka? Maski po nandito na ako sa Maynila ay iniisip ko pa rin iyon. Kaya kahit ngayon na moderno na ang panahon ay nakaantabay pa rin po ako. Mayroon din akong hinanda na mga pangontra kung sakaling bumalik ang babaeng aswang na iyon. Isang karanasan na nagbigay sa amin ng takot, ngunit sa huli ay swerte naman pala ang idudulot. Isang mutya ang nagpabago sa aming buhay, Kuya Bari, dahil lang sa mga hinuhuli naming mga palakang bukid.
Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay mabasa nyo po ito sa inyong channel. Magandang araw po sa lahat, mga kasundo. Lubos na gumagalang, Ipe. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.